Welcome to our midweek online gathering. And before we come to the presence of God tonight, let me read to you John chapter 4, verses 21 to 24. Woman, Jesus replied, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth." In this passage, Jesus was talking with the Samaritan woman at the well. They had a conversation, and the woman begins a discussion with Jesus about the proper place to worship. Then Jesus turns the conversation to a talk about Himself and answers her by saying that there will be a time when worship will not take place on any mountain. And also says that the kind of worship the Father desires is a genuine worship from the heart that is a response to the truth of who He is and what He has done for us. God looks beyond the place of worship and looks to the heart of the worshipper. To worship God in spirit and in truth is to give God the best of all we have to offer in order to lift up who He is. But we must not be confused. Giving all our best to God while holding back our hearts and not accepting the truth of who He is and what He commands is not worshiping Him in spirit and truth. The only true way to worship God, who is a spirit, is that we must worship in spirit and in truth. To you and I love you more.
May your kingdom be established in our races as your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you. You are an abundant God, and out of your great mercy, you have given us so much. We give you all this offering today. With it, we worship you and give our whole selves to you. Please now take it and use it for your kingdom and your glory. Extend and multiple it reach and influence, we pray. May it be a great blessings to many. Pagpalain mo po ang aming mga source of income, trabaho, Panginoon Lord God. We ask all this in the powerful name of Jesus. Sa pagmapagpalang gabi, brothers and sisters, welcome po muli sa ating pong midweek gathering. At sa ating mga guests, mga ngayon lamang po natin makakasama sa ating midweek gathering, ako po'y nagagalak sa inyo pong pagdalo. Welcome to TLA Grace Christian Church. At sa mga masugid po nating taga-subaybay ng ating pong midweek gathering, yung lagi pong nanonood at nakakasama po natin sa pong mapagpalang gabi at maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ngayon po, nasa third week na po tayo for the month of November at ilang days na lamang po ay Pasko na. 40 days. 40 days na lamang po ay Pasko na. So, maligayang Pasko po sa inyo pong lahat. At dahil papalapit na po ang Pasko, malamang po busy na po yung mga generous nating mga kapatid sa pagbili ng mga regalo para ipamigay sa kanilang mga kaibigan o kanilang mga inaanak. At maganda po yun.
Kaya actually, na-encourage ko po kayo na maging generous po tayong lahat. Hindi lamang po ngayong Pasko, kundi everyday ng ating pong mga buhay. At hindi lamang po tayo generous sa pagbibigay ng regalo o ng ating mga kapirahan. At bagkos higit sa lahat, maging generous po tayo sa pagbibigay ng ating oras. Una sa lahat sa Panginoon at pangalawa sa ating pong kapwa. Napakahalaga po ng generosity. And speaking of generosity, maganda po ang ating series for this month of November. Sino po nakapanood last week? Ang title po ng ating title po ng ating series, Encouraging Generosity. At last week po, kung napanood nyo po, binigay po sa atin ni Pastor Jojo yung introduction ng ating pong series. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo. Ang title naman po ng ating message ngayong gabi, Generosity Brings Freedom. Generosity brings freedom. Ang pagbibigay daw po ay nagbibigay ng kalayaan. Kalayaan kaya kanino o saan? Yan po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Nakahanda na po ba kayo? Meron po ba kayong mga notebook, kwaderno dyan? Pwede po kayong mag-jot down ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Now, pakibuksan po natin ang ating mga Bibles at kahit ano pong ano yan, kahit sa tablet o kaya sa cellphone, pakibuksan po at sama-sama po nating basahin ang ating text ngayong gabi na matatagpuan po sa Book of Philippians, chapter 4, verses 12 to 13. Dalawang verse lamang po yan. At ang ating pong babasahin ay hango po sa New International Version. Verse 12, sabi po dito, I know what it is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, paborito po natin to, I can do all things through Him who gives me strength. Tayo po muna ay manalangin, hingin natin ang patnubay at pagpala ng ating Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Kami po ay muling lumalapit sa iyo, Panginoon. Humihingi ng iyong gabay, ng iyong patnubay sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Hayaan mo, Panginoon, na mabuksan ang aming spiritual na mga mata, isipan, Panginoon, at buksan mo ang aming puso, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay matanggap namin ang mensahe mo ng buong buo, ng malinaw, Panginoon, at nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isang kasama namin ngayong gabi. Hayaan niyo pong ma-encourage sila, Panginoon. Hayaan niyo pong mabuksan, Panginoon, ang aming kaalaman at hayaan niyo po, Panginoon, na pagkatapos ng message ngayong gabi, Panginoon, ang bawat isa po ay mapalakas, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lamang po ang papuri, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung title po ng ating message ngayong gabi, Generosity Brings Freedom. Umpisahan po natin sa isa pong illustration. Meron daw pong mag-ama na umattend ng isang church service. Hindi po siya sa TLA service po, hindi TLA Grace. At so sa isang linggo po, umattend yung mag-ama sa isang Sunday service at ang mag-amang ito ay close na close sa isa't isa. At pagkatapos ng service, nang pauwi na yung mag-amang ito, habang nasa daan ay panay yung complain ng tatay. Sabi niya sa anak, grabe namang church yun. Ang init sa loob, walang aircon. Tapos yung sermon ng pastor, sobrang haba. Yung joke nung pastor, wala. Di maintindihan. Tapos yung music, sobrang ingay. Yung praise and worship nila, napakaingay. Yung announcement nila, hindi maintindihan. Tapos yung mga usher, hindi man lang umingiti. Yung mga tao doon, hindi friendly. Sayang lang yung oras natin doon, anak, sabi ng tatay. Tapos sabi ng anak naman, okay lang yung dad. Kasi 10 pesos lang naman ang binigay nyong offering. Ang yaman-yaman nyo pa naman. Tapos puro kayo reklamo. Ano po bang ibig sabihin ng generosity? Generosity defined willing to share, ready to impart. Napakasimple po nun, no? Willing to share, ready to impart. Generosity is a quality that's a lot like unselfishness. Ito po ay napaka-simple act. Generosity is a simple act. Someone showing generosity is happy to give time, money, food, or kindness to the people in need.
At generosity is not reserved. Hindi lamang po ito sa mga taong may pera o sa mga may kakayahan. But it is something everyone can exhibit. So yung generosity po, it is as its core a lifestyle. Lifestyle po ito. A lifestyle in which we share all that we have, all that we are, or all we will ever become as a demonstrations of God's love and response to God's grace. So ito yung pong bunga po ito ng pagkaunawa natin na lahat ng nasa atin, lahat ng kung ano tayo ngayon, at lahat ng ating nakamit o makakamit pa o magiging atin ay hindi lamang po sa atin lang at hindi dapat manatili lang po sa atin. Kaya kailangan po natin itong i-share, ibahagi, dahil ito ibinigay sa atin ng Panginoon for the advancement of the kingdom and the glory of God. So tonight is our generosity midweek service. At pag-uusapan po natin three freedoms that generosity brings. Freedoms. Okay. Ano-ano po ba yung mga freedoms na ito? Yung mga kalayaang ito? Marami po yung nag-iisip na kapag nagbigay sila, halimbawa ng food, ng time, ng kindness, higit sa lahat ng money, ng kapirahan, kapag nagbigay sila ng mga ito, pakiramdam nila sila yung nawalan o nabawasan. Pero taliwas po ito sa sinasabi ng Scripture. Tatlong reason po kung bakit, or three freedoms that come from generosity. Number 1 po, freedom with God. Freedom with God. Giving Him control. Now, I want you to think of yung relationship po natin with God. Isipin natin yung relationship natin sa Panginoon na kagaya ng iniisip natin tungkol sa pag-aasawa o sa marriage. Actually, ito po yung biblical way to think it, kagaya ng isang nag-aasawa o marriage. Kung babasahin po natin yung sinasabi sa Hosea 1-3 at saka yung Ephesians 5:21-32, makikita natin doon yung tungkol sa husband and wife, kagaya po ito ng Christ at saka ng church. Si Christ at tayo po. So, sino po dito may asawa? O yung mga mag-aasawa pa lang? Kaya yung ayaw mag-asawa? O yung walang makitang mapapangasawa. So sa marriage po, sa pag-aasawa, greater freedom comes when there is greater commitment and vulnerability. Vulnerability. Okay. Commitment and vulnerability. If one person holds back, if one person is not willing to fully disclose themselves spiritually, emotionally, practically, or financially and spiritually, then the relationship will not as intimate, as free, or as life-giving. Ganun din po sa relationship po natin kay Lord. If we want freedom and intimacy with God, ibigay natin lahat ang control sa Kanya. Ang ating buhay, panahon, ang ating oras, including our finances. Sundin natin yung utos niya patungkol po sa ating pananalapi. Doon po kasi nakikita yung commitment po natin at yung trust po natin sa Kanya. At doon po natin mararanasan yung freedom with God. Once we recognize that all we have been given is a generous gift, we will learn the joy of generously giving away. Yung magbigay. Si Jesus nga po, ang Panginoong Yesus po ang nagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan upang maging generous din po tayo. God is a generous giver. Amen? Minsan kasi hindi po tayo makontento kung ano yung binigay sa atin o kung ano yung meron tayo. Kaya hindi tayo nagiging generous. Kaya nga sabi ni Pablo sa ating text na binasa kanina, balikan nga po natin, Philippians 4:12-13, sabi dito, I know what it is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in a plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Yung po yung tinatawag na contentment. Said ka man o sagana, yayamanin ka man o nasa laylayan, oks lang po yun, kontento ka. Bakit? Kasi alam mo, si Lord yung magbibigay sa'yo kung may pangangailangan ka man. At syempre, may pangangailangan tayo, siya ang magbibigay lahat po nun, maging yung ating kalakasan. God is a generous giver. Hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Minsan po ba sa yung pagmumuni-muni, napapamangha ka ba sa mga, o napapawaw ka sa mga napapansin mo sa ating mga paligid? Yung napakagandang nilikha ng Diyos. Alam mo ba kapatid na nilikha ng Diyos
ang lahat ng ito upang ipagkatiwala po sa atin at i-enjoy natin ang lahat ng kanyang mga nilikha. Minsan, alam natin ito, di ba? Naniniwala tayo, sang-ayon tayo na napaka-generous ni Lord. Binigyan niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pero minsan, tayo naman, parang hindi natin naiintindihan ito. Hindi nakikita ito sa atin. Bakit po? Kasi kung naniniwala po talaga tayo that God is a generous giver, dapat generous din po tayo doon sa iba o sa ating kapwa. Bakit po? Kasi hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mawawalan. Kahit na maging mapagbigay tayo sa lahat ng mga nangangailangan, hindi tayo mauubusan. Dahil ang Diyos ang magbibigay po sa atin. Alam natin kapag generous po tayo, hindi tayo mawawalan. Kundi magkakaroon pa tayo. Babalik ito, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Ito naman, Kuya Edgar, paano ako magiging generous? Walang-wala ako. Wala mahirap lang ako, kulang pa ang sweldo ko pambili ng bigas. Hinihintay ko pang maging 20 pesos ang bigas, siguro, bago ako makapagbigay. Alam mo kapatid, hindi lamang po yung pera, datong, kayamanan ang pwede natin ibigay. Kung wala kang pera, pwede mo ibigay yung oras mo, yung time mo, yung panahon mo, yung kapugian mo, hindi kasama yan. Pwede mo ibigay ang pagiging mabuti mong tao, yung pagiging matulungin mo. Marami pang iba ang pwede mong ibigay. Hindi lang yung pananalapi. Kasi po, lahat ng yan po, galing po naman kay Lord. Alam po natin yan, di ba? So, dapat po natin i-share. At kapag i-share po natin, i-share din po nun sa iba. Ano nga bang definition natin ng generosity? Sabi po natin kanina, di ba? Willing to share, ready to impart. So, bahagi po natin. Kasi po, galing lahat din po ito kay Lord. Binigay lang po sa atin, pinagkatiwala lang po sa atin. So, malinaw po sa atin yon. Maganda po yung sabi ni Pablo patungkol po sa mga yayamanin na kagaya ni Sister Tess. Yayamanin, ano? Yung iba mukhang yayamanin dahil sa photo love. Sabi sa 1 Timothy 6 verse 17, as for the rich, kagaya ni Ate Tess, in his present age, charge them not to be haughty. Yun, hindi daw dapat mayabang. Nor to set their hopes, hindi naman mayabang si Ate Tess, mayaman lang. No? Nor to set their hopes in the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Siya po nanggagaling po lahat sa Kanya. So through Christ, we have been given everything, as in everything we need, in order to be generous. Amen? So yun po yung point number 1 po natin. So number 1, freedoms that generosity brings. Freedom with God, giving Him control. And number 2, freedom with others. Freedom with others, belonging and committing to the church. Okay. Kayo po ba, nasubukan nyo ng managinip? Lahat po siguro tayo, no? Yung masamang panaginip, nasubukan nyo na po ba yung bad dream? May isa pong story tungkol sa isang tao na tago natin sa pangalang Mr. Wisely. Wisely, ano? Si Wisely, isang Chinese na laging tumatakbo tuwing eleksyon pero hindi nananalo. Tumatakbo siya sa eleksyon para kapitan nung huling eleksyon, di ba? Pero talo siya uli. Kahit na kinakampanya na siya ng marami. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lagi niya nakakalaban si Mr. Money. Pera-pera lang, sabi nga ng batchmate ko. Tumakbo siyang kagawad, natalo siya kasi pera-pera lang. So, si Mr. Wisely, nanaginip siya ng isang masamang panaginip. At sabi niya sa kanyang kumpare, dahil Chinese siya, sabi niya, pale, akin panaginip kagabi. Sobra sama panaginip ko. Sabi ng kumpare niya, ano panaginip mo? Nanaginip kasi ako na kinuha ni Lord yung aking tithes last Sunday. At minultiply niya ito ng 10%. At yun yung naging weekly income ko, sabi niya. Kaya masamang panaginip sabi niya. Kaya dahil doon, binenta ko na yung sasakyan ko, sinanla ko na yung ATM ko, at wala na akong cellphone. Kasi hindi na ako makabayad sa rent ng bahay. Naku, samang panaginip nga yun, sabi ng kanyang kumpare, isang bangungot. Pero teka, sabi niya, sabi mo, kinuha ni Lord yung tithes mo at minultiply niya ng times 10. Good news nga yun, napaka-generous ni Lord. Paano naging masamang panaginip yun, sabi ng kanyang kumpare. Di ba yung laki ng sahod mo, 6 digits, sabi niya, magkano ba yung tithes mo sa last Sunday, sabi niya.
100 pesos lang yung binigay ko. Pabulong pa, 100 pesos lang yung binigay ko. Sabi ni Mr. Wisely. So, kung tinayos mo nga naman ito times 10, 1,000 lang. So, yun yung magiging weekly niya. So, magiging 4,000 lang monthly. Kulang pa nga yun, pambayad. Mayaman siya, kulang pa yung pambayad sa ano niya. Sa lahat na, sa cellphone niya, sa maubos nga naman yung kanyang kinikita. Halimbawa, kung kumita ka ng 15,000 a month, binigay mo yung tithes mo ng 10%, 1,500 sana, 100 lang binigay niya. Kung 1,500 binigay niya, minultiply ni Lord ito ng times 10, 15,000 weekly pa lang yon. Di sana yayaman pa siya na ng lalo, di ba? Magiging 60,000. Kaya minsan kasi, malalaman natin, kung ganun ang panuntunan ni Lord, malalaman natin kung ang isang tao ay nagbibigay ng tama. Kasi kapag times 10 ni Lord, yung, kunyari, sahod mo 15,000, 10% binigay mo, 1,500. If times 10 ni Lord to, lalong lalaki yung ano. Pero kapag binigay mo hindi times 10, matutulad ka kay Mr. Wisely. Sasanla mo yung ATM mo at hindi ka na makakapag-FB. Wala nang reels, photo lab na yan, di ba? Sa Old Testament po, napakaraming instruction po sa atin about tenth or yung 10% na binibigay sa lahat ng mga kinikita mo. Mababasa natin ito sa sa Old Testament, napakarami po mga talata. Ito ay ginagawa nila noon, first, unang-una, sacrifice to God, and second, to support the priest. Yung financial giving nila was part of their spiritual worship. Pero hindi lamang po spiritual worship nila ito, it was also part of their solidarity, yung pagkakaisa nila as a community. At yung team na ito po ay makikita rin po natin sa description ng church sa Jerusalem sa New Testament. Tingnan nga po natin yung Book of Acts, sa Acts 2 verse 42 to 46. Sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together, had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Kung titingnan po natin ito, it is a picture of community life na gusto po nating mangyari, lalong-lalo na po sa ating church, sa TLA Grace. A freedom to share our lives, our home, our time, and our finances with others. At kung babasahin po natin ang pagdating sa Acts 19 to 21, nung yung church po nila ay nakaranas ng taghirap, Paul asked the church in Macedonia na magbigay sa kanila. At sinasabi din po ni Pablo sa 1 Timothy 5 that those who work full-time for the church should be financially provided for by the congregation. So, malinaw po ang teaching ng Bible na part of why we give to the church is to help us belong and committed to the church. To experience the freedom to share life with our brothers and sisters as the early church did, kailangan po natin gawin din po ito. We are family, di ba? Yung ating church po is a family church. And we all, lahat po tayo have our part to play. We all have our part to play, including giving financially. Yun po yung generosity. At nagpapasalamat naman po tayo dahil yung ating church po, kayo po, ay very generous. Our family church family is very generous. Pagpalain po kayo ni Lord. Amen? Brothers and sisters, we are created to live generously. When we give, we are transformed spiritually. Generosity is the best way para sa mga mananampalataya na ipakita po natin sa buong mundo the reason for the hope they have. When we give generously, we are investing in eternal things of real importance. Alam niyo po, nabubuhay po tayo dahil sa generous grace ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 8 verse 9, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Amen? Purihin ang Panginoon.
So, three freedoms that generosity brings. Una, freedom with God. Pangalawa, freedom with others. And pangatlo and last, freedom with yourself. Freedom with yourself, ensuring your heart finds security and joy in God, not money. Isa po sa nakakasagabal po sa atin upang maging generous po tayo o yung isang tao ay yung kawalan po natin ng pera o yung pagiging gahaman po natin sa pera. Kaya nga po malinaw yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 6:24. Sabi niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love to the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So, malinaw po dito, no? Jesus is pointing out na bawat isa po sa atin has a master. At bawat isa po is putting our trust on something para mabigyan po tayo ng security, ng joy, ng satisfaction. At marami po sa atin putting their trust and satisfaction sa pera. Pag wala sila nito, sira na ang buhay. Di ba? Parang yun yung nagiging idol ng kanilang buhay. Kailangan po, meron sila nito. Pag wala sila nito, hindi na sila masaya. Dahilan para hindi na sila magiging generous. At kagaya po ng mga ibang idols, yung kapangyarihan po ng pera, yun po yung namamayani at nasusunod na sa kanilang mga buhay. At unti-unti po, di nila namamalayan, di nila napapansin, ito na yung nagko-control sa kanilang mga buhay, imbis na si Lord. At sa bandang huli, siyempre, makikita na lang natin, wala na, wasak na yung kanilang buhay. Halimbawa po nito, yun yung sinasabi ni Pablo sa 1 Timothy 6:9-10, sabi dito, those who want to get rich fall into temptation and the trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Love of money, hindi po yung money mismo. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan po yung nagagawa ng pagmamahal po natin sa money. Money can trap us. Money can plunge us into ruin and grief. Money can cause us to wander from the faith. So, kaiingat po tayo mga kapatid. Careful po tayo pagdating po sa kaperahan. Pero alam niyo po, ang good news po, may paraan po dyan si Lord. Alam niyo po yung pwede niyo pong gawin para to ensure your heart is free at hindi kayo nakokontrol ng money. Ito po ang pwede niyong gawin. Maging generous po kayo. Pamigay mo ito. Sa akin, hindi. Pamigay mo, i-share mo sa iba, itulong mo. Yan po yung pinaka-practical way. In fact, a spiritual discipline to ensure your hearts find security and joy in God, hindi po sa money. Dapat po nating matutunan na yung pagbabahagi po natin, pag-share po ng mga bagay na meron po tayo, ng panahon, ng oras, git sa lahat po ng kapirahan, yung pera, ang pagbibigay nito ay hindi kawalan po sa atin. Sa halip, it is gain. Ito po ay isang pakinabang. A gain in personal freedom and a gain in terms of building God's eternal kingdom and our future happiness. Brothers and sisters, generous people are happy people. Naniniwala po ba kayo doon? Ayon sa maraming pag-aaral, lumalabas na the most happy people are generous. Di po ba ang sarap tumulong, ang sarap magbigay, ang sarap sa pakiramdam na nakapagbibigay ka sa iyong kapwa? Naramdaman nyo na po ba yon? Siyempre naman, Kuya Edgar, ano? Siyempre, alam ko po yun kasi alam ko po generous po kayo. Ating church, sabi ko kanina, is a generous church. Sino po dito yung happy? Gusto ko kasi happy kayo. Kaya gusto ko, maging generous po tayong lahat. Amen? Pakitype ang amen po dyan, lahat ng mga masasaya. Salamat po. The most happy people are generous. In contrast naman, those who cling tightly, mga tiko, mga kamao, tawag natin dito mga boksingero. Sa mga boksingero? Tawag lang po sa mga tiko, mga kamao. Those who cling tightly to their money will likely lack happiness and true joy. Ayon po yan sa pag-aaral. Paano ka nga naman magiging happy kung puro nasa isip mo, pera, pera, pera?
at ayaw mo magbigay, di ba? Hindi po, ang tawag nila doon ng iba pagtitipid. Hindi po pagtitipid yun, alibay po yun. Sabi ng iba naman doon, kuripot, yung ayaw magbigay. Pero ang sinasabi po natin dito, kailangan po nating maging mapagbigay. Ano sabi sa Corinthians o 2 Corinthians 9, 6-8? Sabi dito, sa New King James Version, sabi dito, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly." Nakalagay po ata ito sa ating envelope, no? "And he who sows bountifully," o ginagamit po ito madalas ng mga nagpipray sa offering, no? "And he who sows bountifully will also reap bountifully. So let us each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work." Diba ang saya po? God loves a cheerful giver. Magbigay ka ng may kagalakan, lalo ka pang magiging masaya. Dahil hindi ka mawawalan, sabi natin kanina, magkakaroon ka pa ng higit pa at hindi ka magkukulang. Dahil ang grasya ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala ay siyang ibubuhos niya sa atin. Amen? Amen. At lahat po ba tayo nakakuha po ng konting lesson sa ating pong mensahe ngayong gabi sa pagiging generosity? Marami pong paraan para maging generous po tayo. Excuse me. Meron nga pong isang kwento na last kwento na po. Isang kwento na napaka-generous nung may-ari ng pagupitan, yung barbershop. So, yung barbershop na yon, inaano niya lagi sa kanyang puso na every first o Monday, every first na customer niya, libre. Inaano niyang libre. Basta yung unang customer niya, tuwing araw, Monday, Tuesday, libre lagi. So, nung isang araw, may dumating na isang panadero, hindi niya alam. Tapos nang pagupit siya, nung matapos niyang pagupit, magbabayad siya, sabi ng barbero, libre po yan dahil kayo ang unang customer. So, sumunod na araw, bumalik yung panadero, may dala siyang tinapay. Binigay niya doon sa 12 masasarap na tinapay, uri ng tinapay. Binigay niya sa barbero. Sumunod na araw naman, ang customer naman ng barbershop nagpagupit sa kanya. Unang-unang nagpagupit sa kanya ay nagtatrabaho naman sa isang tawag doon, yung gumagawa ng bulaklak, florist. Tapos nagpagupit siya, then pagkatapos niya magpagupit, linibre na naman siya ng barbero. So, natuwang-tuwa yung nagpagupit, kinaumagahan, bumalik siya, may dala-dala siyang 12 roses. Binigay niya doon sa barbero bilang pasasalamat. Sumunod na araw, alam niyo po, may nagpagupit naman na isang preacher. Sino kaya yon? Nagtaka yung preacher at pagkatapos niyang gupitan, magbabayad siya, sabi ng barbero, dahil ikaw na nagpagupit, libre. Sabi ng preacher, ang generous mo naman. So, tuwang-tuwa ito, nagpasalamat sa kanya. Kinaumagahan, bumalik yung preacher. Anong dala niya? 12 preacher. Nagpagupit sila lahat. Alam niyo po yung generosity, ginagawa po ito, hindi iniisip po yung anong kapalit. Dahil ginagawa po natin ito ng bukal sa ating puso dahil sa likas na po yung pagiging generous natin. So, sa mga nababahagi na naman yung mga generous people, yung mga nagbibigay, ay wag po naman natin samantalahin, kagaya ng ginawa ng preacher. So, sa ating application po, iiwanan ko po kayo ng mga ilang katanungan at ano po natin ito, tingnan po natin at i-apply po natin sa ating sarili. Number 1, is God asking you to stretch in a specific way to extend His kingdom here in earth? Ulitin ko po, is God asking you to stretch in a specific way to extend His kingdom here on earth? Then open your heart to partnering with Him and ask Him to reveal how you can give above and beyond your normal tithes. At pangalawa, write down 5 specific personal ways that God has generously given to you. Then ask God to grow thankfulness in your heart
for these things. Let this usher you into generously giving. Then last question, where do you need to align your or realign with God this week when it comes to your finances? How can you practically begin to generously give in response to how God has blessed you? At sa ating pong conclusion, what are the 3 freedoms that comes from generosity? Una, freedom with God. Giving Him control. Lahat ng nasa iyo, hayaan mo ang Panginoon na mag-control. Number 2, freedom with others. Belonging and committing to the church. And number 3, freedom with yourself. Ensuring your heart finds security and joy in God, not in money. Amen? At sa oras na ito, kagaya po ng lagi po nating ginagawa sa ating midweek, meron po tayong panalangin. So kung sino pong merong mga prayer request, pwede nyo pong pakitype sa comment section. At sa mga gusto magkaroon po ng cell group, lagi po ko pong sinasabi ito, sa mga gustong sumama sa cell group, sa iba-ibang ministry ng ating church, pwede nyo rin po pakitype sa comment section. At babasahin po natin ito at tutugunan po natin ito. So maraming salamat po. At ngayon, so mandali po tayong magkaroon ng katahimikan. May pa-flash po tayo sa screen tungkol sa prayer request po natin sa ating bansa. Panalangin po natin ang ating bansa. Panalangin po natin ang ating mga pamilya. At panalangin po natin ang ating church. The Lord Assembly, Grace Christian Church. Sige po, tingin po tayo sa screen. Then mamaya po, isisil ko po ito sa panalangin. Isisil ko po ito sa panalangin, then benediction. Okay, sabay-sabay po natin idulog sa Panginoon sa panalangin. Ang ating bayan, ang ating mga pamilya, at ang ating iglesia. Sige po.
Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat muli sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa katugunan mo sa lahat ng aming idinulog sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutugon, ikaw ang Diyos na siyang tapat, ikaw ang Diyos na siyang karapat-dapat papurihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan sa gabing ito. Salamat sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu. At salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa bawat sapo sa amin. Patuloy kaming humingi sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patuloy kaming humingi sa iyo ng kalakasan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, ang The Lord Assembly Grace Christian Church. Kayo po ang manguna sa lahat ng aming mga leaders, lalo-lalo na po sa aming mga pastors. Ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, ng strength, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa anumang banta ng kaaway. Patuloy mo pong i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain niyo rin po ang aming kongregasyon, Panginoon, naway magsama-sama po kami na magkaroon ng pagtutulungan upang may palagana, Panginoon, ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagpalain niyo po ang bawat pamilya ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming bayan. Alam niyo po ang pinagdaraanan ng bayang ito, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat leaders namin, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng magandang kalusugan. At hayaan mo, dakilang Diyos, na mabago ang kanilang puso. Sumangkuni sa iyo sa lahat ng kanilang mga desisyon na ginagawa, Panginoon. At matutong tumawag sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga itinalaga mong mga leaders, sa aming mga kapulisan, sa aming mga sandatahang lakas, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na lalo pang gampanan ang kanilang tungkulin, Panginoon, sa bayan, lalong-lalo na po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin ngayong gabi. Inihingi namin ang iyong pagpapala, Panginoon, at kagalingan, Panginoon, sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng healing, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang manggagamot, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan, dahil ikaw lang amang Panginoon ang karapat-dapat purihin, karapat-dapat pasalamatan. Sa iyo namin binibigay sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon sa kanya pong katugunan sa lahat ng ating dinulog sa kanya sa gabing ito. At sa ating pong pagtatapos, 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace live and will be with you all. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Thank you for joining us tonight. See you again next week. Good evening. God bless you all.